Kakapasok lang, good news, walang nagawa Kongreso, wawalisin na? Press BBM XPRRD, nakarma si Tamba. Matindi yung pamagat na ito, no? At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Update. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan din po natin, ayun, si Sir Badong na po ang isasalang. Matapos po na sunod-sunod yung mga kaibigan, yung mga supporter, broadcast, yung SMNI, sinalang po nila. Tapos si Kibuloy, sinalang nila. Ngayon naman po, ito na naman po ang susunod na pag-uusapan sa Kongreso. Dalawa po ang nakasalang na may kinalaman kay Duterte. Una po ay yung nauna na nilang pinahayag, yung secret deal o gentleman's agreement with China. Pero hindi po nila sinabi na iimbestigahan nila yung kasalukuyan na pamahalaan. Yung nagdaan. At isa pa po yung bagong-bago po to. Yung EJK o War on Drugs. Grabe, no? Ano kaya purpose? Malamang ang purpose niyan ay para makasuhan si PRRD para matanggal sa pwesto. Ano? Wala na siya sa pwesto? Wala na sa pwesto eh. Bakit iniimbestigahan pa? Wala na pala sa pwesto. Sampahan na ng kaso. Ito po. Hindi, pwede yun. Siyempre, wala na sa pwesto si FPRRD. Yung anak, Vice President. Para hindi na makatakbong presidente, dadamay na rin. Kaya nga parang dinamay na si VP Sara sa kaso eh. Mantakin mo, mayor ka ha. Mayor ka, alam ko, mayor si VP Sara noon, noong mga panahon na yan, na presidente si FPRRD. Tama ba ako mga katunay? I-correct nyo lang po ako ha, kung mali ako. Pero alam ko kasi parang mayor siya noon. Ano naman kinalaman ni VP Sara dun sa kinakaso kay FPRRD? Parang ang layo-layo naman. No? Alam nyo, ang trabaho po ng pamahalaan ngayon, kasama po ng mga senador, kasama po ng mga congressman, lahat ng mga tao mula governor, mayor, no? Lutasin ng mga problema ng Pilipinas. Yes. Lutasin po ang mga problema ng Pilipinas. Yes. Meron pong ang dami pong sinalang ng Kongreso. Una, sinalang nila yung tanggalan ng confidential fund. Pinasama yung confidential fund. Ano po nilutas ng pagtatanggal nyo ng confidential fund kay Sara Duterte? Ano ang resulta ng pagtatanggal ninyo ng confidential fund at pagpapasama sa confidential fund para pasamain si Sara Duterte? May nalutas bang problema yon? Wala. Walang nalutas na problema yon. Walang nalutas na problema yon, lalo lang gumulo ng gumulo dahil doon. Diba lahat yan eh, gumapang-gapang nagsimula doon, no? At eto na, napunta na dito sa mainit na issue ngayon. Diba? Walang magandang naidulot eh. Hindi pa rin natin nakita na ang mga Pilipino ay umungos na sa kahirapan. Ang mga Pilipino ay naging maginhawa na, naging mura na ang bigas, naging mura na ang bilihin, walang nangyari. Gumapang ng gumapang sa ibang problema. Parang sa mga problemang pang personal na lang nangyari. No? Hanggang sa madawit na ang Pangulo, nagkasiraan, ang Duterte, Marcos, di ba? Lumawak na lumawak yung problema na yan. Na doon nagsimula. Nagdagdag kayo ng problema. Ginalit nyo yung mga Duterte. Ano ang nilutas ng tchatcha nyo? Ng kampanya nyo sa tchatcha? Ng People's Initiative? Ano ang naging resulta ng gusto nyong palitan yung konstitusyon? Nakabawas ba yan sa presyo ng bigas? Hindi. Yang tchatcha na yan at yung pagpapalabas nyo kay Sara Duterte, gusto nyong palabasin na magnanakaw, dyan nagsimula yung maisog na hanggang ngayon ay problema nyo. Eto sorry po sa mga nagsasabi na ganito. Medyo abante lang natin ng konti. Sandali lang mga katunay Hanggang ngayon, hinaharang nyo. Hanggang ngayon, ayaw ninyong mag-rally ng yan. Ayun. Eto, dito tayo magsalita.
Di ba? Yung pinapalabas na magnanakaw si VP Sara. Oh. Ano ba yung ano? Ano ba yung katibayan na nagnanakaw siya? 'Di ba? Kasi pumunta tayo sa Davao eh. No, sa pagiging mayor nila, sa paglilingkod ng ng mga Duterte sa Davao. Pag nakita natin yung Davao is napakaayos. May mga kakilala akong taga Davao, tinatanong ko, ano yung lugar nyo? Maganda ba? Ayos. Naku, sinasabi nila sa akin, naku, napakaganda rito. Napakadisiplinado, ganito, napakalinis, ganyan, maraming mga pasyalan, magaganda yung ano. Alam nyo kasi kung corrupt na yan, politiko yan, yung mga Duterte, lalo na si VP Sara, hindi para intindihin niya yung lugar niya eh. 'Di ba? Siguro iintindihin niya konti-konti lang, magbibigay lang ng ganto, pamudmud, pero yung para ayusin lahat 'yan, hindi eh. Kasi ako may mga nakikita ako mga mayor ganto. Mayor pero parang hindi naman iniintindi yung lugar nila. 'Di ba? Ako nagmamatsyag-matsyag ako eh. Pero sa Davao nakikita naman natin ang ikinaunlad ng Davao talaga. Maraming Davaoeños ang nagpapatunay na gumanda at naging maayos ang lugar nila, naging disiplinado. 'Di ba? Kung korap yan, hindi dapat magiging ganyan yan lugar na yan. At isa pa, kung magnanakaw yan, si VP Sara, hindi para manalong vice president yan. 'Di ba? Hindi naman pwedeng nagmamagic yan para manalo lagi at magkaroon ng pwesto yan. At hindi tatagal sa panunungkulan ng mga Duterte sa Davao kung talagang sira ang pangalan nila. Bakit pa iboboto ng taong bayan sa Davao ang mga Duterte kung pangit ang pamamalakad nila at kung sila ay magnanakaw? Yun ang tanong eh. 'Di ba? Parang hindi ka panipaniwala kasi. Hindi sila nawawala sa pwesto. O pwede nilang sabihin na ganito. Meron nga dyan eh. Napakasasamang mga politiko eh. Pero nananatili sa pwesto, matagal na eh. 'Di ba? Pero mga korap yun, mga ganito. Yun yung mga nananakot. Nananakot, 'di ba? Alam nyo yun. Mga katunay, yung mga nanakot sa taong bayan, nagbabayad ng ganito, tsaka tinatakot. May takot sila doon, kaya hindi mapalitan yun. Walang lumalaban doon. Pero may mga tao talagang nagsasabi din nun na si ano kasi, nakakatakot yan, ganito. Baka mamaya pag di namin binoto, ganito, ganyan. Diba? Binabantayan kami, tsaka control. Nagsasabing tao eh. Sa dami ng tao dun sa lugar na yon, sa lungsod na yon, hindi pa pwedeng walang isang taong magsalita dyan eh. Kaso dito sa Davao, wala tayong nadidinig na ganun eh. Lahat ng nadidinig natin na pamamalakad ng mga Duterte sa Davao is puro positive. Wala tayong nadidinig na negative. Po yan eh. So, yung ginagawa ninyo sa Congress, lalo na kayo sa House of Representatives, hindi po kayo nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Meron na ba kayong sagot sa kalutasan na ba kayo? Sa presyo ng bigas? May kalutasan na ba kayong iniisip? Diyan sa West Philippine Sea, ilang beses na tayong tinitira dyan. Oh. Narinig nyo po ba yung mga supply ship natin nung panahon ni Duterte na tinitira ng China? Hindi. Diskarte ang tawag doon. Yan ang diplomacy in action. No? Hindi kinakailangan magmatapang sa salitaan. Pero binobomba ng water cannon, walang magawa. Mas gusto namin yung tahimik na mukhang nakikipagkaibigan lang, pero yun po ang diplomasya eh. Okay. Mas maganda talaga yung tahimik kaysa makipagbakbakan tayo. Lalong-lalo na alam natin na wala tayong laban sa China. Kung pwede naman nating daanin sa diplomasya, is daanin natin, hilut-hiluti natin. 'Di ba? Kung magpapauto yung China. Ngayon, kung talagang inaaway tayo, nilalapastangan na talaga tayo, ay wala tayong magagawa kundi lumaban. Ganun ang mga Pilipino eh. Matapang talaga ang mga Pilipino. Kaya hindi mo pwedeng i-underestimate ang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng i-underestimate ng China. Palaban tayo. Kahit nga mga itakang mga dala natin, tayo lalaban tayo sa kanila kahit na sabihin mo malalakas ang gamit nila. Pero sa ngayon, hanggat maaari,
madadaan sila sa diplomasya, kung pwedeng kaibiganin sila, ganito, ganyan, para hindi lumawak yung gulo, para pag-usapan ng maayos kung ano man yung hindi pagkakaunawaan dyan sa West Philippine Sea, is pwede natin gawin. Kung iisipin natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga Pilipino, yung mga inosente, mga bata na pwedeng madamay kung sakaling magmatapang tayo. Diba? Hanggat may option pa, bakit hindi natin gawin? Diba? Bakit hindi natin gawin yung mga mabuting paraan para maging payapa lahat? Pinukusan nyo, Chacha, pinukusan nyo, People's Initiative, pinukusan nyo, pagbibigay ng ayuda. Nakatulong ba yan lahat sa pagpapababa ng presyo? Malapit na daw kasi 2028, kaya kailangan mag-focus sila. Imaginein po ninyo, how ironic. Napakataas ng pondong binigay ninyo sa ayuda. 500 billion. Halos doble nung 2 taon na ayuda natin sa panahon ng COVID. Grabe, no? Hindi nyo ma-imagine. 1 taon lang na ayuda dito sa pamahalaan na to. Mantakin mo, wala namang no? Wala namang pandemic, no? Wala naman tayong masyadong krisis kundi mahalang ang bilihan. Pero ang laki ng ayudang ibinibigay. Pero wala pa nakakarating sa akin, ha? Kailan ba? Dapat maambunan tayo dyan. Pero very ironic. Kasi, kung kailan lumaki yung ayuda, budget sa ayuda, doon dumami yung nagugutom sa Pilipinas. Yun lang. Alam nyo, hindi naman ayuda talaga ang kailangan ng mga Pilipino eh. Alam nyo kung ano? Taasan ang sweldo ng mga Pilipino. Magdagdag ng maraming trabaho. Yun ang kailangan ng mga Pilipino. Huwag natin iasa sa ayuda. No? Kasi parang ginagawa nating mukhang pera ang mga Pilipino. Mga tamad ang mga Pilipino. Hindi ganyan yan. Kailangan magdagdag tayo ng trabaho. Yun ang kailangan ng mga Pilipino. Bigyan ng trabaho lahat. At taasan ang sweldo. Kasi mataas na ang bilihin ngayon eh. Hindi pwedeng ganun lang ang sweldo nila. Tapos ang bilihin napakataas. 'Di ba? Kawawa naman yung mga kababayan natin. Kung marami pang anak 'yun. 'Di ba? May mga pinag-aaral na anak na hindi naman mayaman. Naghahanap buhay lang, minimum lang. 'Di ba? Halagang 500 nga kulang pa sa isang araw kung tutuusin eh. Kailangan talaga is mag-increase ang mga sweldo ng tao. Yun eh. Magbigay ng hanap buhay. Kung tumataas ang mga bilihin, yun ang solusyon. Diba? Hindi yung ayuda-ayuda. Kasi yung ayudang yan, mabilis po maubos yan. Kahit sabihin mong bigyan ka ng 20 mil na ayuda, ilang linggo mo lang papakinabangan yan. Baka wala pa nga 1 linggo, ubos na yan. Dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Hindi naman katulad dati na 100 pwedeng tumagal ng ng 2 araw. Diba? Ngayon iba na. Sardinas nga ngayon ang mahal na eh. So hindi yan ang sagot. Lahat ng mga ginagawa ninyo, sinundan pa yan ng investigasyon sa SMNI. Pagpapasara ng SMNI. Investigasyon kay Kibuloy. Pagpapasara kay Kibuloy. SMNI. O ano nangyari sa may SMNI pa rin. Mas lalo po yung SMNI na pinanunood ng mga tao. Yun yung sinasabi ko na hindi solusyon yung pagpapatanggal sa mga ganito, ganto, ganyan. Kung naiinis kayo sa mga nagsasabi o nagkikriticize sa inyo, hindi solusyon yung patanggal sila. Kasi kahit ipatanggal sila, may mga taong papalit at papalit at papalit dyan. At mas lalong sasama yung image ng taong gumagawa na yun. 'Di ba? Kung ikaw politiko ka, kung gusto mong magpabango ng pangalan sa mga tao, kung gusto mong mahalin ka ng mga tao, kasi yun ang pinakasusi eh. Yung magustuhan ka ng tao bilang politiko. Hindi pa pwedeng tatakbo ka sa isang politiko kung ikaw ay may masamang record, kung alam nila na masama ka. Hindi pa pwedeng ganun. Wala ka talagang panalo. Pero kung gusto mong bumango ang pangalan mo, hindi ang mga tao ang makikisama sa iyo, kundi ikaw ang makikisama sa mga tao, ganun yun. 'Di ba? Kailangan ipakita mo sa kanila na karapat dapat ka. Dahil hindi ka naman aabusuhin ng mga taong yun eh.
Kung tama ang ginagawa mo at nakakatulong ka sa lahat ng Pilipino, sigurado ka, pasok ka. 'Di ba? Kahit saan ka tumakbo, baka kahit presidente, manalo ka. Kung talagang malinis ang intensyon mo. Pero kung alam nilang madumi ang intensyon, hindi maganda to, wala. Kaya kahit ipatanggal yung mga nagkikritics ng ganyan, nagsasalita, kasi ang kritisismo nga sinasabi ko, hindi mawawala yan sa mga public figure, sa mga kilalang tao, lalo na't may nakikitang hindi maganda. Kaya wala kang magagawa, kundi tanggapin na lang yon, yung kritisismo na yon. Ngayon, kapag tinanggap mo yung kritisismo na yon, pwede mong ipaliwanag sa tao yung side mo. Yun na lang ang tanging magagawa mo. Yung idepensa mo yung sarili mo. Kung alam mong mali yung binibintang sa'yo, alam mong mali yung inaakusa sa'yo, bakit hindi mo na lang ipakita sa tao na hindi ako yun? Hindi ganito yung ginagawa ko. Ganito, patunayan mo sa kanila. Kaysa tanggalin si ganito, kasuhan si ganyan, ganyan. Wala din kasing mangyayari. Mapapakulong si ganito. Mapapatanggal mo si ganyan. 'Di ba? Isang ganon, isang ganyan. 5 yung papalit. O ipatanggal mo yung 5 yon, ipakulong mo yung 5 yon, 10 na naman yung papalit. Ganon yun eh. Mas lalo kang nasisira. Pero ano pong nilutas nung panggigipit nyo sa SMNI? May nilutas bang problema yan? Natigil po ba yung pambobomba sa atin ng China? Bumaba ba presyo ng bilihin? Dumami bang may trabaho? Nawala ba kagutuman? No. Dahil sa ginawa nyo sa SMNI? Nagpondo tayo ng mga mula sa pera ng pamahalaan, gumawa tayo ng korporasyon na tinawag nating Maharlika, kung ano man yan, Maharlika Fund. Nakatulong na po ba yung Maharlika Fund? So far, no? Hindi po tumutugon sa tunay na problema yung mga pinagagawa ninyo. Tapos isasalang nyo si Pangulong Duterte, yung war on drugs. Ano po ang purpose? Bakit kayo nagwa-war on drugs? Bakit nyo imbestigahan yung war on drugs? Gusto nyong ilantad yung makasalanan ni Pangulong Duterte para matanggal siya sa pwesto. Badong wala na sa pwesto si Duterte. Wala na ba? Para saan yung investigasyon nyo sa war on drugs? Mantakin mo yung war on drugs, no? Wala tayong nakitang masama dun eh. Ginawa niya lang is pinatigil yung mga masasamang bisyo na alam natin na sumisira sa mga kabataan. Kasalanan na ba yun? Kaso na ba yun? Kaya kasi sinabi ko noon sa isang vlog ko paano yan kapag meron na namang isang presidente na ganun? Di pwede siyang ipakulong kung sakaling linisin niya yung sarili niyang bansa. Natanggalin ang problema ng bansa natin. Kasi problema natin yan Yung mga droga na yan. 'Di ba? Paano kung may ganyan na katulad ni FPRRD uli? Di may posibilidad na makulong siya, ipa-ICC siya, ganun. Ang dapat ba kapag uupo ka sa pwesto is hindi mo na lang papansinin yun? Hayaan mo na lang makita na malulung ang mga kabataan? Hayaan mo na lang masira ang mga buhay nila? Ganun ba yun? Kumalat siyang bisyo na yan dito sa bansa natin? Kapag ganun ba ang ginawa ng isang namumuno sa bansa, ibig sabihin magaling siyang politiko? Para makasuhan? May kaso na sa ICC. Bakit hindi nyo nalang kasuhan? Hindi po nila kakasuhan. Kasi pag sinalang nila, real talk po tayo. Pagsabay na natin, pati yung sa West Philippine Sea, di ba? Ang West Philippine Sea, mayroong deal daw si Pangulong Duterte. Iimbestigahan nila. Sabay. Senado, tsaka tong House of Representatives. Iimbestigahan nila. Alam niyo po kung bakit nila iimbestigahan yan? Dami kasi natin problema. No? Yung secret deal na yan, pag napatunayan nila may secret deal, mawawala po mga problema natin. Alam niyo po ba yun? Ganyan po sila katatalino. Maraming salamat sa pamumuno ng ni Amy Marcos sa pag-iimbestiga rito sa Gentleman's Agreement sa Senado. Yun lang. Pinamumunuan po ng isang Marcos. Maraming salamat sa pangkalahatang pinuno ng House of Representatives si Martin Romualdez. Iimbestigahan po ng dalawa yung war on drugs ni Pangulong Duterte at yung Gentleman's Agreement. Hindi nyo lang naisip kung gaano sila katatalino. Yung mga Marcos at mga Romualdez.
Mamumuno sila sa mga investigasyon. Kasi kalutasan yan sa kagutuman, kalutasan yan sa pagbobomba sa atin ng mga China. Yan po ang lulutas sa lahat. Didiin nila si Duterte. Paano nangyari yun, Badong? Masyado kasi silang nagfo-focus sa mga Duterte. Hindi nila na napapansin ang problema ng bansa talaga eh. Kasi alam naman natin lahat yan eh. Yung 2028 talaga, ang gusto nilang hadlangan dyan eh. Alam kasi nila tatakbo si VP Sara eh. At malaki ang pag-asa na si VP Sara ay mananalo sa 2028 bilang presidente. Kasi kung hindi mananalo bilang presidente yan, kung hindi malakas yan, di ba? Hindi para pansinin nila yan. Kita mo yung mga Duterte, babaliwalain nila yan. Kaso nga, di ba, kung ikaw may pangarap kang tumakbo sa mataas na posisyon, pangarap mong humawak ng bansa natin at alam mong merong malakas, syempre, yun ang tatrabahuhin mo. Hanggat maaga pa. Di ba, hindi pa pwedeng anuhin mo siya, malapit na yung eleksyon, lalo na alam mong malakas siya. Di ba? Eh kaso nga lang, hindi nagiging maganda yung resulta na nangyayari. Mas lalong lumalakas si VP Sara ngayon. Yun ang mali. Puta, ispelingin mo nga ba doon? Kami talaga naguguluhan na eh. Hindi ba matagal na nilang pinalalabas ng mga tambaluslos, ng mga loyalista at lahat ng kanilang mga vlogger na napakatatalino? Hindi ba matagal na nilang pinalalabas na ang pangunahing suliranin ng bansa ay si Duterte? At ang anak nitong si Sara Duterte? Kaya nga nila iimbestigahan. Pag napatunayan nila na si Duterte talaga may kasalanan ng lahat, malulutas ang problema natin. Kayo naman talaga, mahihina kayong mga Duterte supporter. Mahihina talaga kayong mga Duterte supporter. Ginagawa nila yan lahat para sa bayan. Hindi ko ba naintindihan? Nagtayo ng swimming pool parang ginawa naman nilang salot si mga Duterte, no? Grabe. Sa Chocolate Hills, kasalanan ni Duterte yan. Yung pambobomba ng China sa atin, kasalanan ni Duterte yan. Yung traffic, nalutas ba ni Duterte? Hindi. Kasalanan ni Duterte yan. Lahat no? Umalis ba si Duterte? Nawala na yung droga? Meron pa rin, di ba? Kasalanan ni Duterte yan. Namana lang lahat to. Kung si Duterte ang ugat ng kasalanan ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas, imbestigahan natin si Duterte. Pag na-imbestigahan si Duterte, lutas lahat ng problema. Palakpakan natin ng mga congressman. Palakpakan natin ng mga senador. Badong, bakit galaiting-galaiti ka? Si Bato nga iniimbestigahan. Alam niyo kung bakit? Ngayon lang po, merong nag-aakusa sa presidente na gumagamit ng illegal na droga. Natural na imbestigahan. Kasalukuyang presidente. Ngayon lang yan eh. Badong, presidente rin yung pumapatay ng tao. O di tanggalin natin si Duterte sa pagiging presidente. Hindi na nga siya presidente, Badong. Ayun na nga eh. Hindi ba yun na nga yung point ko eh. Hindi na presidente. Sampahan nyo ng kaso. Bakit imbestigahan? Namamali kayo mga boss. Wala na kayong ipapatigil na gawain dahil hindi na siya presidente. Oo. Umiiral pa ba yung Wala. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, sinusunod pa ba? Wala na. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang boses na yan na nagbula kay Sir Badong. Arateles, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ating natunghayan ngayon? Ayan, nakakalungkot nga naman. Hay, nako, talagang pinagkaabalahan lang ang mga Duterte, yung mga personal na problema, pero ang problema ng bayan, wala na. Hindi na masyadong napansin. No? Kailan kaya? Sino kaya ang mga susunod na pwede namang pansinin ng taong bayan? Yung taong bayan muna, yung problema muna ang bansa ang unahin. Bago ang lahat. Comment lang po kayo mga katunay sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.